Good morning po. Good morning. Yes, good morning. Good morning. Yes, oo. Opo, si Robert po ito at si Dory sa Tandem ng Bayan. Sir, kami po yung makikibalita sa inyo po na mga miyembro ng Federation of Free Farmers. Kumusta po ang inyong grupo? Ano na po ang nagiging epekto ng gulo sa Middle East sa inyo pong sektor? Well, sa ngayon kasi anihan Opo. At umaani mga farmers at binibenta yung kanilang produkto. Unang nakita naming impact may mga reports na bumaba yung presyo ng palay. No? Oo. Kasi siguro itong mga trader na bumibili sa mga magsasaka, isip nila, tataas yung krudo, gastos, etc. So, binababaan nila yung presyo sa pagbili ng palay para ma-offset yung pagtaas ng gastos nila. Pero kung nakakapagtaka, tinataas naman nila ang presyo ng gas. So, Kaya nga kabig po. nila, no? Totoo Oo, po. bababa sa bili sa farmer, tataas naman ang benta sa consumer. Baka naman sobra-sobra na yung kupit nila. Kaya nga po, sa ngayon Sir Raul, magkano nila binibili? Halimbawa, yung bigas na yan, dahil harvest season na Magkano nila binibili Yes. sa mga farmer yung bigas at kapag nagbentahan na sila sa market? Bago magkagulo, there were reports na umaabot ng 30 pesos per kilo, no? Kaya tuwan-tuwa yung mga magsasaka doon. Sana nga Dahil last year, opo. sumadsad ng mga 12, 15 lang, oo. doble to 30, no? Pero nung binuksan na uli yung merkado sa imported, unti-unti na siyang bumaba. There are reports na ngayon mga 20 pesos na lang yung bili ng palay sa mga magsasaka. Okay pa naman yung presyong yon compared sa last year. Pero nanghihinayang yung marami. Sana nung 30 pa nakapagbenta na ako, no? And ang worry namin habang tumatagal itong gera dito sa Middle East at saka lumalala yung pag-increase ng krudo, ng presyo, baka lalo pang bumagsak yung presyo ng palay dahil yun na nga, dun bumabawi ng konti yung mga negosyante para hindi sila maapektuhan yung paglaki ng gastos nila. Pero ang mga magsasaka... Kumbaga sa farmers nila ibabaling yung problema. Pero ang mga magsasaka natin, di ba partner, sila din, ang laki din ang ginagastos nila sa Exactly. pagpapadara niyan, pagpa-fertilizers, spray, lahat. Oo. Pero ang problema, ang masaklap dyan, ultimately, tayong mga consumers, doon, ang pinakahuling stop consumer So, tayo ang ang tawag Tayo ang tatanggap. Oo, and recipient. Yung brand nung ganyang klase. Ay, brand, big word. So siya. Tama. Di ba? Oo. Tama po, Sir Raul? Yes. And sa ngayon, yung inaani ngayon, inatanim yan bago pa magkaroon ng gere. No? Opo. Kaya ang poproblemahan natin pagkatapos itong anihan ngayon, pagdating ng Mayo, Hunyo, magtatanim na uli yung mga magsasaka. Ang magiging problema ngayon dyan, yung presyo ng abono. Baka Ayun. magdoble by that time. Ako, isa pa yan. And then yung alam mo yung hindi natin na iisip pero malakas din gumamit ng gasolina ang farming, yung mga irrigation pump, Opo, irrigation mga pump nila. Totoo. traktora, no? At saka yung mga labor, siyempre hihingi yan ng mas mataas na sahod. So mangangamba yung susunod natin taniman ngayong May, June, aanihin niya ng September, October. Palagay ko yan ang mas critical period sa atin. Hindi masyado ngayon. Oo. Kasi partner, imagine mo kung malayo yung patubigan sa kanila, kailangan nilang gumamit ng pump para makarating doon. At para makarating doon, kailangan mo gumamit ng Kaya nga petroleum products. So, talagang kawing-kawing ang mga problema. Kaya nga sabi ko sa iyo, partner, di ba? Hindi ko naiisip yan noon kung ano yung mga gastusin ng mga farmers. Farmer, Ang alam ko lang, basta meron kayo ibababa dito na bigas, ibababa na gulay, isda, okay na ako. Yung pala, ang dami. Ang daming nilang Marami. gastos. Ang daming gastos din. Paano po Oo, nakikita tsaka- ninyong solusyon natin dito, Sir Raul? Paano mangyayari? Sa presyo, hopefully sa mas nung sumadsad, no? Kasi lumalaki rin yung gastos ng mga magsasaka. Opo. Merong program yung gobyerno na ayuda sa gasolina, parang fuel subsidy, no? Pero napakaliit, no? Sa estimate namin mga 30 to 50,000 farmers out of 2.5
million rice farmers ang makakatanggap lang noon, no? Tsaka ang problema pa nila, pinagbabawal sila na umigib ng gasolina mula sa mga gasolinahan sa bayan, ilagay sa mga galon para dalhin sa baryo, no? So Opo. paano mo kakargahan ng gasolina yung irrigation pump? Alangan naman dalhin mo yan sa gasolinahan, no? Mga traktura. kaya- Oo. That's a very practical problem sa mga probinsya dahil yun. isang gasolinahan lang o dalawa sa bayan, yung bukid ang lalo. Ang layo, At, totoo. Bago mo marating, minsan oo. yung ibang mga bukid nila nasa kalagitnaan pa, partner. Kaya nga kung paano magpakarga ka, kakargahan yun? pag nagpakarga ka, pagbalik mo, wala na, ubus na ulit. Ubus na din. Oo. Tama. Although ang reality din, pag gumamit ka ng mga galon-galon, konting spark lang baka sumabog yan eh. Yun lang. Isa naman yun, Okay. yung handling Oo. kasi naman. Exactly, oo. Oo, pero kalakaran na yan mula noon pa Oh, kasi ako, yun na bata nga. pa lang ako, sir. Alam nga naman, Nakita ko na yun eh. oo, Oo nga pala, Oo, partner, ano ka sa pagtatanim. Alam mo naman. Alam mo na, oo. Probinsyano ka, Oo, partner, Oo. kumbaga. Kaya yun eh, yun yung makikita mo talaga eh. Halimbawa yan, di ba mag-harvest sila. Oo. Eh yung mga traktora gagamitin nila, kakaragahan din naman yan. O gastos na naman sa kanila yan. Yung pag-alis ng yes. sa bigas, hal? Aha. Ano ba, ang tawag doon, yung parang balat? Pag-giik. Giik, Yun, pag-giik. yun. O, di ba gumagamit Oo. din ng makina para tanggalin yon? Oh yes, wala na masyado ngayon yung mano-mano na parang binabayo. Yun na nga. Ngayon, oo. makina Correct. na ngayon. Para Oo. mabilisan at saka maramihan. Oo. So, Gagamit. opo, go ahead. Well, gagamit yung ng kuryente pero yung iba diesel engine ang kanilang power. So Opo, gasolina na naman. Mahal nga po yung Kaya diesel. Pero sir, meron ba tayo doon mga advanced technology na gumagamit na ng mga alternative, solar or what para kahit Yan. papaano Oo. or yung mga gamit para mas mapabilis? Last question po sa Yes. akin. Well, sa solar, ang marami-rami yung irrigation. Kasi imbis na gumamit ng krudo para bombahin yung tubig, para ikalat sa mga bukirin, solar power ang nagpapatakbo ng bomba, no? Pero that's only probably about 10 to 15% ng lahat ng irrigation system natin. Maliit pa, no? Oo. Pagdating sa mga sa mga truck, malaking gastos yan, yung freight from the province na dalhin mo sa Manila, wala pa akong nakikitang electric powered Opo. na malalaking truck, ano? Opo. Or solar powered na mga rice mill, bibihira pa rin. No? So Okay. medyo malayo pa tayo. Yun na wala tayong choice sa ngayon kundi gumamit ng krudo. So that will have definitely an impact sa hindi lang sa farmers pati sa mga trader millers and eventually sa mga consumer. Opo. Di sige, mag-aabang tayo, partner, Oo. at malaman din natin mula kay Sir, kung hanggang kailan Correct. tatagal itong aandap-andap na sitwasyon. Dahil lahat tayo Baka Oo, baka tama. mabuti rin magbawas-bawas tayo ng kain. Bawas na tayo. bawas ng kain. Parang ang hirap gawin, yung nasasayang. Ayun, Yun lang. Nasasayang. yung wastage. Iwasan yung pagsasayang. Oo, totoo. Oo. Di sige, makakakuha pa tayo ng iba pang tips mula kay Sir. In the meantime, kailangan natin siyang bitawan. Oo. Sayang, konti lang oras Salamat. natin. Opo. Sir Raul, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you. Iistorbuhin Thank you ulit po. namin kayo sa mga susunod na pagkakataon po. Salamat. Yes, thank you. Good morning. Good morning, Good si Sir morning. Raul Montemayor, ang National Manager, Federation of Free Farmers. Maganda yung sinabi niya, partner.